Welcome Grade 7. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-aralan natin sa Agrikulturang Araling Panlipunan ay tungkol sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya, Sumer, Indus, at China. Ngayon, ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya ang nagsilbing daluyan ng mga pag-unlad ng pamumuhay, hanapbuhay, teknolohiya, kultura, politika, edukasyon, at relihiyon sa mga sumusunod na henerasyon ng lipunan sa daigdig. Ngayon ay tatalakayin sa araling ito ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya, tulad ng Sumer, Indus, at Siang. Paghahambingin din natin ang iba't ibang kabihasnan na ito sa Asya. Kasama rin dito ang mahahalagang ambag at kontribusyon na nasa kasalukuyan na ating ginagamit. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang mga pagkakakilanlan ng bawat kabihasnang Sumer, Indus, at Siang. Naipaliwanag ang mga kontribusyon ng bawat kabihasnan at naihahambing ang bawat kabihasnan sa isa't isa. So ngayon, simulan na po natin ang kabihasnang Sumer. Ang lokasyon po nito ay nabibilang sa tinatawag na Fertile Crescent at matatagpuan sa Mesopotamia, ang kasalukuyang Iraq. Ang salitang Mesopotamia ay hango sa salitang Greek na meso at potamos na ang ibig sabihin ay pagitan at ilog. Tandaan, ang kabihasnang Sumer, ito ay nabibilang na tinatawag na Fertile Crescent. Tandaan niyo po yan. Yan po ang lokasyon ng kabihasnang Sumer. Next, ang katangiang pisikal ng kabihasnang Sumer, ito ay lambak sa pagitan ng Ilog Tigres at Euphrates na kung saan ang mga ilog nito ang nagsisilbing hangganan ng kanilang nasasakupan. May bundok sa hilagang bahagi, tubig sa silangan at kanluran, at disyerto sa timog. Ayan ha. Ang katangiang pisikal na meron ang kabihasnang Sumer, lambak sa pagitan ng Ilog Tigris at Euphrates. Tandaan, lambak sa pagitan ng Ilog Tigris at Euphrates na kung saan ang mga ilog nito ang nagsisilbing hangganan ng kanilang nasasakupan. May bundok sa hilagang bahagi, tubig sa silangan at kanluran, at disyerto sa timog. Yan po ang katangiang pisikal ng kabihasnang Sumer. Next, yung pamayanang naitatag. Mga bayan ng Kish, Ur, Larak, Nippur, at Lagash ang pangunahing pamayanan ng kabihasnang Sumer. Tandaan niyo po yan. Pamayanang naitatag ang kabihasnang Sumer ay yung mga bayan ng Kish. Kailangan matandaan nyo to ha, yung mga bayan ng Kish, Ur, Larak, Nippur, at Lagash, yan ang pangunahing pamayanan ng kabihasnang Sumer. Tandaan nyo po, ito kasi yan po ay lalabas sa inyong gawain. Ito uri ng pamumuhay, ang pamumuhay ay nakasentro sa agrikultura at kalakalan. Sila ay sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang mga bayan ay may kani-kanilang namumuno na hindi nakakaisa, kaya madalas ang digmaan sa pagitan ng mga bayan. Ano ang uri ng pamumuhay ng kabihasnang Sumer? Ang uri ng pamumuhay ay nakasentro sila sa agrikultura at kalakalan. At sila ay sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Tandaan niyo po ang uri ng kabihasnang Sumer. Ang uri ng pamumuhay ng kabihasnang Sumer. Ano naman ang sistema ng pagsulat
Okay, so ang sistema ng pagsulat ng mga kabihasang Sumer, ang paraan ng kanilang pagsulat ay tinatawag na cuneiform, na isinusulat sa clay tablet gamit ang pinatulis na tangkay ng damo. So ang salitang cuneiform ay galing sa Latin na salitang cuneus na ibig sabihin ay sinsel at forma na ibig sabihin ay hugis. Ayan. Ang paraan ng kanilang pagsulat ay tinatawag na cuneiform. Yan po ang sistema ng pagsulat ng mga kabihas ng Sumer. Ngayon, alamin natin kung ano ang ambag at kontribusyon. So, ayan, ang ambag at kontribusyon ng kabihas ng Sumer. Ang mga Sumerian ang sinasabing pinakaunang gumamit ng gulong sa pagdadala ng mga kalakal nila sa ibang lugar. Paggamit ng potter's wheel sa paggawa ng banga, paggamit ng araro sa pagtatanim, paggamit ng arko o ark sa kanilang istruktura upang mapanatili ang tibay nito, ang sistema ng patubig o irrigation para sa kanilang pananim. Yan po ang ambag at contribution. Tandaan, ang ambag at contribution ng Sumer ay yung paggamit ng araro sa pagtatanim at paggamit ng potter's wheel at yung ang pinakaunang ang mga Sumerian ang sinasabing pinakaunang gumamit ng gulong sa pagdadala ng mga kalakal nila sa ibang lugar. Yan po ang sistema ng patubig o irrigation para sa kanilang pananim. Yan po ang ambag at kontribusyon ng Sumer. Ngayon naman, ang kabihas ng Indus. So, ang lokasyon nito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Asya, tinatawag din subcontinent of Asia. Yan po ang lokasyon ng kabihas ng Indus. Sunod, ang katangiang pisikal, lambak ilog ng Indus River o Indus Valley, hugis ng nakabaliktad na tatsulok, may nagtataasang bulubundukin ng Himalayas sa hilagang bahagi ng rehiyon ng India. Tandaan niyo po, ang kabihasang Indus, ang katangiang pisikal ay lambak ilog ng Indus River o Indus Valley, hugis ng nakabaliktad na tatsulok. At meron itong may nagtataasang bulubundukin ng Himalayas sa hilagang bahagi ng rehiyon ng India. Ang pamayanang naitatag, ang Harappa at Mohenjo-daro ay dalawang pamayanang naitatag sa kabihasnan ng Indus na tinatayang may naninirahan na simula pa noong 7,000. So, ang uri ng pamumuhay, ang mga pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng kabihas ng Indus ay pagtatanim ng palay at gulay. Yan po ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Indus. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng kabihas ng Indus ay pagtatanim ng palay at gulay. Gayon din ang pag-aalaga ng hayop tulad ng kambing, baka at tupa. Sila ay mahusay rin sa larangan ng kalakalan na ilan sa kanilang produktong kalakal ay tela, palayok, at kasangkapang metal. Tandaan niyo po kung ano ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Indus at yung pamayanang naitatag. Ulitin ko lang ang pamayanang naitatag ng kabihas ng Indus, ang Harappa at Mohenjo-daro ay dalawang pamayanang naitatag sa kabihasnan ng Indus na tinatayang may naninirahan na simula pa noong 7,000. Sunod, ano ang sistema ng pagsulat ng kabihas ng Indus? Yan.
So ayon sa mga eksperto, ang sinaunang mamamayan ng kabihasnang Indus ay sistema ng pagsulat at wika na tinatawag ng Harappa Pictogram. Tandaan po, ang salitang Harappa Pictogram, yan po ang sistema ng pagsulat. Pictogram. Ang ambag at contribution nila ay sistema ng patubig o irrigation, sistema ng pagsulat at pagtimbang, paghahabi ng tela at paggawa ng kasangkapang metal. Yan po ang ambag at contribution. So ulitin ko lang po, ang kabihasnang Indus, ang lokasyon po nito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Asya. Tinatawag din subcontinent of Asia. Ang katangiang pisikal ng kabihasnang Indus ay meron siyang hugis ng nakabaliktad na tatsulok, lambak ilog ng Indus River o Indus Valley, may nagtataasang bulubundukin ng Himalayas sa hilagang bahagi ng rehiyon ng India. Yan po, tandaan nyo yan. Sunod, yung uri ng pamumuhay. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamayan ng kabihasang Indus ay yung pagtatanim ng palay at gulay. Gayon din ang pag-aalaga ng hayop tulad ng baka, tupa at kambing. Sila rin ay mahusay sa larangan ng kalakalan na ilan sa kanilang produktong kalakal ay palayok, kasangkapang metal at yung tela. Ang sistema ng pagsulat nila, ayon sa mga eksperto, ang mga sinaunang mamamayan ng kabihasang Indus ay sistema ng pagsulat at wika na tinatawag ng Harappa Pictogram. Ang tinatawag daw na Harappa Pictogram. Ang ambag at contribution po nila ay yung pagsulat at pagtimbang, paghahabi ng tela, at paggawa ng kasangkapang metal. At ito pa, sistema ng patubig o irrigation. Yan po ang ambag at contribution ng kabihasnang Indus. Ngayon naman ay tatalakayin naman natin ang kabihasnang ambag at contribution ng kabihasnang Indus. Ngayon naman ay tatalakayin naman natin ang kabihasnang Xiang. Ang lokasyon nito ay matatagpuan sa silangang na bahagi ng Asya. Ang China ang pinakamalaking bansa sa Asya. Ulitin ko, ang kabihasnang Xiang ay ang lokasyon nito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Asya. Ang katangiang pisikal, lambak ilog Huanghe o Yellow River. Tandaan niyo po ang mga katangiang pisikal ng bawat kabihasnan kasi po lalabas ito sa gawain na ibibigay ko sa inyo. Ang katangiang pisikal ng kabihasnang Asya, lambak ilog Huanghe o Yellow River. Yan po, tandaan niyo po yan. May Gobi Desert sa Hilaga, sa Timog Kanluran ang bulubundukin ng Himalayas, sa Timog Silangan ang South China Sea, at sa Silangan ang Yellow Sea. Dalawang pinakamahalang ilog sa China ang Changjiang, Changchi at Yellow River o Huanghe. Tandaan ang katangiang pisikal, lambak ilog Huanghe o Yellow River. Kailangan mag-take note kayo para matandaan nyo at ma-review nyo. Sunod, pamayanang na itatag. Sinasabing noong 2000 ay may naninirahan ng mga tao sa lambak ilog ng Huanghe hanggang sa may isang pamilya. Ang pamilyang Xiang ang naging makapangyarihan at silang
namuno sa Lambak Ilog ng Huanghe. Ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Xiang, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng kabihas ng Xiang ay pagtatanim. Ano ang pinakapangunahing ikinabubuhay ng mamayang kabihas ng Xiang? Ay pagtatanim. Yan po ang uri ng pamumuhay. Napakahusay din nila sa larangan ng kalakalan. Ang istruktura ng kanilang lipunan ay isang pyramid na kung saan hari at ang kanyang pamilya ang silang namamahala sa lipunan. Ang ikalawang bahagi ng lipunan ay may aristokrata na nagmamay-ari ng malalaking lupain at ang panghuli ay mga manggagawa. Uulitin ko lang po, ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Xiang ay pagtatanim. Tandaan niyo po, ang uri ng pamumuhay ng kabihas ng Xiang ay pagtatanim. Ang pamayanang naitatag ng kabihas ng Xiang ay sinasabing noong 2000 before the Common Era ay may naninirahan ng mga tao sa Lambak Ilog ng Huanghe. Hanggang sa may isang pamilya, ang pamilyang Xiang ang naging makapangyarihan at silang namuno sa Lambak Ilog ng Huanghe. Tandaan niyo po yan. Ngayon, alamin natin kung ano ang sistema ng pagsulat ng mga kabihas ng Xiang. So, ang sistema ng pagsulat sa panahon ng kabihasnan ay binubuo ng 3,000 simbolo o karakter. Ito ay tinatawag ding calligraphy. Ayan. Calligraphy po ang tawag sa sistema ng pagsulat ng kabihas ng Xiang na mayroong 3,000 simbolo o karakter. Ang ambag at kontribusyon naman ng kabihas ng Xiang ay yung sistema ng pagtatanim, sistema ng patubig o irrigation at kasangkapang yari sa bronze, seda at porselana. Yan po ang ambag at kontribusyon ng kabihas ng Xiang. Okay, so ulitin ko lang po. Ang kabihas ng Xiang, ang lokasyon nito ay matatagpuan sa silangang na bahagi ng Asya. Sunod, yung katangiang pisikal ng kabihas ng Xiang ay yung Lambak Ilog Huanghe o Yellow River na may Gobi Desert sa hilaga, sa timog kanluran ang bulubundukin ng Himalayas, sa timog silangan ang South China Sea at sa silangan ang Yellow Sea. Dalawang pinakamahalagang ilog sa China ang Changjiang or Yangtze at Yellow River Huanghe. Yan po ay yung katangiang pisikal, pero ang isa-suggest ko lang sa inyo, ang tandaan niyo po ay yung katangiang pisikal ng kabihasang Xiang ay yung Lambak Ilog Huanghe o Yellow River. Yan po ang tandaan niyo. Sunod, yung pamayanang naitatag ng kabihas ng Xiang ay yung sinasabing noong 2000 before the Common Era ay may nanirahan ng mga tao sa Lambak Ilog ng Huanghe hanggang sa may isang pamilya. Ang pamilyang Xiang ang naging makapangyarihan at silang namuno sa Lambak Ilog ng Huanghe. Ang uri ng pamumuhay na ikinabubuhay ng mga kabihas ng Xiang ay yung pagtatanim. Sila ay napakahusay sa mga larangan ng kalakalan. Ayan po, tandaan niyo po yan. Ang sistema ng pagsulat ng kabihas ng Xiang ay tinatawag na calligraphy, na binubuo ito ng 3,000 simbolo o karakter. At ang ambag nito at kontribusyon ay yung sistema ng pagtatanim, sistema ng patubig o kasangkapang yari sa bronze, seda at porselana. Yan po ang ambag at kontribusyon ng kabihas ng Xiang. Sige nga, balikan natin yung kabihas ng summer. Ayan, review natin para maalala nyo.
Okay, so ang katangiang pisikal ng kabihasang Summer, ito ay lambak sa pagitan ng Ilog Tigris at Euphrates, na kung saan ang mga ilog nito ang nagsisilbing hangganan ng kanilang nasasakupan. So may bundok sa hilagang bahagi, tubig sa silangan at kanluran, at disyerto sa timog. Yan po ang katangiang pisikal ng kabihasang Summer. Ang uri ng pamumuhay ay nakasentro sila sa agrikultura at kalakalan. Sila ay sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. So, ang lokasyon ng kabihasang Summer ay nabibilang ito sa tinatawag na Fertile Crescent, na kung saan ito ay matatagpuan sa Mesopotamia, ang kasalukuyang Iraq. Yan. Ano pa? Yung sistema ng pagsulat ng mga kabihas ng Summer ay ang paraan ng kanilang pagsulat ay tinatawag na cuneiform. Ito ay sinusulat sa clay tablet gamit ang pinatulis na tangkay ng damo. So, ang salitang cuneiform ay galing sa Latin na salitang cunios na ibig sabihin ay sinsel at forma na ibig sabihin ay hugis. Yan po ang sistema ng pagsulat ng kabihas ng Summer. Sige, alamin din natin yung pinakapangunahing ilog sa mapa na may malaking ambag sa paglago ng kabihas ng Summer, Indus at Siang. Yung una ay yung ilog Tigris. Pangalawa, yung ilog Euphrates. Yan po yung mga malaking ambag sa paglago ng kabihas ng Summer, Indus at Siang. Ang pangatlo, yung ilog Huanghe. Pang-apat, ilog Indus. At panglima, yung ilog Yangtze. Yan po yung mga malaking ambag sa paglago ng kabihasang Summer, Indus at Siang. Tapos, yung uri ng pamumuhay ng Summer, ano nga ulit yon? Ang uri ng pamumuhay ng Summer ay nakasentro sa pagtatanim at pakikipagkalakal. Tapos yung Indus naman ay nagtatanim ng palay at gulay, nag-aalaga ng hayop, mahusay sa larangan ng kalakalan. Yan po, tandaan nyo yan. Yung uri ng pamumuhay ng Siang, yung pangunahing kinabuhay ay pagtatanim. So, ito, yung mga lugar na pinagmulan ng kabihasnan. Yung Mesopotamia. Ang Mesopotamia, ang kabihas ng umusbong ay yung Summer. Tandaan nyo po. Summer, ang kabihas ng umusbong sa Mesopotamia. Tapos, yung pamayan ng umusbong, yung pinakauna, yung Kish or Larak. Yan po yung pamayan ng umusbong. Tapos yung sistemang pagsulat ng Mesopotamia ay cuneiform. Okay, yung ano naman, yung Indus Valley. Yan po yung lugar na pinagmulan ng kabihasnan. Anong kabihasnan po yung Indus Valley? So, sa salitang Indus, so, syempre, yung kabihasang umusbong, kundi Indus. Tapos, yung pamayan ng umusbong, ano yung pamayan na yon? Yung Harappa, Mohenjo-daro. Ayan po yung mga pamayan ng umusbong. Tapos, ang sistema ng pagsulat ay yung pictogram. Harappa pictogram. Yan po yung sistema ng pagsulat ng Indus. Tapos, yung China naman, or Shang, yan po yung kabihasang umusbong sa China, yun yung Shang. Yung pamayan ng umusbong, ito ay yung isang pamilya o pamilyang Shang. Tandaan nyo yan. Yung sistema ng pagsulat ng Shang ay calligraphy.
Okay, sunod yung itinuturing na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig. Ito ay summer. Ang summer ang pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig. Calligraphy ang sistema ng pagsulat na mayroong 3,000 simbolo o karakter. Ano ang tawag daw doon sa may 3,000 simbolo? Yun ay calligraphy. Ano naman yung sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform? Yan po yung pinakamahalagang contribution ng Sumerian sa kabihas ng daigdig. Yung sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Sunod yung yung pictogram. Ano yung pictogram? Yan po yung sistema ng pagsulat ng nalinang sa kabihas ng Indus. Ayan, so na-review na po natin lahat-lahat. So asahan ko po na may masagot kayo sa gawain na ibibigay ko sa inyo. So maraming salamat sa pakikinig at good luck